Teka lang, huwag ka muna mag-trade sa XNice hanggat hindi mo pa napanood ang buong video na to. Kung ikaw ay isang trader na or even nagpaplano ka pa lang mag-enter sa trading, huwag kang mag-alala. Kahit beginner ka pa, andito ako para tulungan ka. I also have a community for you na kahit beginner ka pa and wala ka pang idea sa trading, pwede kang sumali doon for free. Of course, I will not charge any amount from you and wala kang babayaran. Ang gagawin mo lang is mag-register sa link na nandyan sa description at i-comment mo yung account number mo para ma-add kita sa community. And ang good news doon, kasi everyday ako nagtitrade at everyday ako nagsisend ng signal, and so far yung mga trades natin is very successful. So bakit XNice yung prefer natin na broker? Kasi si XNice lang naman yung broker na napakababa ng spread. Sabihin ng spread is yung broker's fee. Kung isa kang trader, mamimili ka talaga ng isang broker na kung saan mas magdi-benefit ka. By the end of this video is matutunan mo rin dito kung paano mag-set up ng mga indicators, ng mga trend lines, kasi lahat-lahat ituturo ko po yon sa simula hanggang matapos tong video. So kahit beginner ka pa lang at wala ka pang idea sa trading, huwag kang mag-alala kasi sa community natin, I offer a one-to-one mentorship. And of course, kapag marami ka pang tanong, huwag kang mag-alala dahil andito ako para mag-assist sa'yo. Ang gagawin mo lang is i-click mo yung link sa description natin para mapunta ka dito sa registration. So kapag na-click mo na yung link natin, mapupunta ka dito sa legit na website ni XNice. Okay, so ang i-click mo lang dito is register kasi wala ka pang account, or isa ka ng trader na gusto mo pang sumali sa community ko, pwede ka lang mag-change IB or i-comment mo lang kung hindi mo pa alam mag-change IB. Okay? So, ang gagawin mo lang, ilagay mo yung email mo, mag-set up ka ng password, and i-click mo lang yung box dito. And of course, meron tayong partner code. At wag na wag mong kalilimutan yung partner code natin para magiging valid yung pag-sign up nyo sa link ko. So, register at mapupunta ka dito sa dashboard ni XNice. Alright? So, ito yung dashboard ni XNice, guys. So, after mong makapag-sign up, kailangan mo lang i-verify yung information mo. Okay? I-click mo lang yung profile mo. At makikita mo naman dito kung kailangan mo pa ng verification or di. So sa akin, verified na yung account ko, number mo, at the same time, kailangan mo lang ng any government IDs para ma-verify yung information mo. Ngayon, mai-explore muna natin yung dashboard ni XNice. Okay? So kung gusto mo mag-open ng account, i-click mo lang dito yung plus sign. So open account, and mamimili ka ngayon dito kung ano yung klase ng account na i-open mo. So for example, gusto mo ng standard. Yung minimum deposit niyan is 10 USD. Sa standard send, 10 USD. And yung spread is 0.20 per pips. Yung max leverage natin is unlimited. At ang kagandahan lang kasi kay XNice, guys, is wala talagang overnight fees, walang commission, and sobrang baba ng spread. Sa standard send naman, kung hindi pa gaano kataas yung capital mo, kung gusto mo lang magsimula ng maliit, $50 to $100, and kaya mo naman mag-start ng malaking capital, then you can have this pro account or raw spread or even zero kasi sobrang baba dito yung spread, guys. Yung spread is yun yung broker's fee. So, sa mga trader na dyan, alam na nila yung ibig sabihin ng spread. So, every time na mag-open ka ng trade, makikita mo yon. So, kapag nakapili ka na ng account, click mo lang continue, and makikita mo na yan dito sa account mo. So, for example, I have this standard account. Next is pumunta tayo dito sa trading signals kasi it's very important din. Kailangan may alam tayo kasi gold trader tayo. Ito yung mga intraday signals na possible makakatulong sa'yo sa pag-set up ng yung mga trade. Ito yung mga signal nila na possible makakatulong sa'yo sa pag-identify kung ano yung bias on that day or kung ano yung trend on that day. For example, dito sa gold. So ngayon, naka-bullish yung trend ng gold natin. Matutunan mo yan later kasi i-explain ko yan lahat sa'yo. Meron din silang economic calendar. Good news kasi dito mo rin makikita yung mga upcoming news na favor sa isang asset. Dito mo rin makikita kung ano yung result ng kanilang economy, kung tataas or bababa ba yung value ng kanilang currency. Now, kung gusto mo naman magsimula mag-trade kasi meron ka ng idea about trading, and kailangan mo lang ng community or tao na makakatulong sa'yo para magsimula, pumunta ka lang dito sa payment and wallet. Okay? And now you can click deposit. Kung nandun ka sa Pilipinas, napakadali kasi meron tayong GCash, meron tayong bank card. Okay? Pwede ka rin gumamit ng QRPH or kung meron kang mga external wallets, meron tayong BNB, bank card, Binance Pay, Bitcoin, Ethereum, marami ka pang option. For example, meron kang 10,000 pesos. Magdi-deposit ka ngayon ng $162.83. Click continue mo lang, then makikita mo na yan dito sa wallet mo. So after mo makapag-deposit and gusto mo na magsimula mag-trade, then i-click mo lang dito yung trading. Okay? So ipiliin natin yung account natin, i-click mo lang dito yung XNice terminal. So kung gumagamit ka ng laptop or PC, ito yung magiging dashboard mo ngayon dito. Okay? So ito yung sinabi ko kanina na ituturo ko sa inyo kung ano yung ginagamit ng mga indicators ko. First is ito. Ito yung visible range na volume profile. And also, I'm using EMA. I have 9 smooth AMA and 21 AMA. And then this one is, ito yung tinatawag natin na VWAP. And then this is POC.
or point of control na makikita mo automatically kapag nag-set ka ng volume profile visible range. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga settings dito. Simulan natin sa fixed range volume profile. Sa inputs natin, lagay mo dyan 400. Check din yung POC. So ito yung settings ng volume profile natin. Now, dito naman tayo sa Smooth EMA. I-click mo lang dito yung Smooth EMA. And then, sa inputs, i-click mo yung 9. Okay? So yan yung po yung settings natin. Pangalawang EMA natin, ito yung 21 EMA natin. I-click mo lang dito yung 21. Dito, EMA lang ilagay mo. And then, you are good to go. Gusto mo pa doon ng mga indicators. Click mo lang dito and i-search mo dito yung mga indicators. So, for example, this one. Ito yung mga popular na indicators na usually ginagamit ng mga trader. Okay? So, sa mga technicals, and kung gusto mo silang add sa favorite, i-click mo lang yung dito yung star. Kung meron kang indicator, marunong kang mag-create ng sarili mong indicator, i-click mo lang dito. And then, next, kung gusto mong mag-change ng time frame, i-click mo lang dito at mamili ka kung ano yung time frame na gagamitin mo sa pag-trade. Okay? So, if you are a scalper, usually gagamit tayo ng 1 hour, 15 minutes for the confirmation, and 1 minute for the entry. Next is, meron naman tayo ditong mga tools na pwede natin gagamitin. So, meron din tayong mga candlestick patterns na pwede mong gamitin. For example, this one, head and shoulders, Elliott impulse wave. Marking, like gumagamit ka ng mga shapes. I-click mo lang dito sa gilid. Nandito na lahat ng mga tools na gagamitin mo. Kung gusto mo din mag-click ng trend lines, ito lang. Okay? And huwag kang mag-alala kasi i-assist naman kita. Meron ka pang tanong at nandun ka na sa community ko. And kung gusto mo mag-add ng text, okay, i-click mo lang dito yung text. Gusto mo pa maglagay ng mga kaik-ikan, ng mga emojis dyan, andito lang sa gilid lahat. Kung gusto mo din i-measure kung ilang bars na ba from that specific time frame, then click mo lang dito yung roller. Kung gusto mo din i-delete yung mga drawings mo, i-click mo lang dito yung delete. Okay? So, napaka-simple. And then, kung gusto mong mag-add ng isang asset, kasi gusto mong mag-trade ng Bitcoin, click mo lang dito yung plus. Okay? So, mamimili ka ngayon dito kung ano yung asset na iti-trade mo in additional. USD GPY, click mo lang dito. Yan, naka-add na. And then, kung gusto mong mag-change ng account, click mo lang dito. And then, switch account. Ayan, napakasimple lang guys. Kung gusto mo naman mag-add ng another chart, i-click mo lang dito. Makikita mo yung dalawang asset na ilalagay mo. Click mo lang dito yung 2. Mamimili ka lang kung ano yung trading chart. Kung gusto mo namang i-remove, balik mo lang dito at babalik na yan sa normal. And kung gusto ka mag-change ng time zone, i-click mo lang dito at mamimili ka kung ano yung time zone na gagamitin mo. For example, I'm using New York. Kung gusto mo din ng signals, i-on mo lang yan. And makikita mo naman dito yung mga signals na possible. Yan po yung kagandahan kung i-open mo yung signal dito kasi makikita mo sa dashboard mo, ito yung possible outcome. For example, nandito na yung price ng gold ngayon. Expected na magiging bullish yan and mapupunta yan dito. But we are not sure because trading is all about probabilities. Okay? We're not so sure about the market, guys. So sa akin, i-off ko na yan kasi hindi ko na yan kailangan. Kung gusto mo din makakita na kung ano yung mga incoming news, ito, click mo lang dyan. So makikita mo dito kung ano yung mga incoming news about US, about US economy. Makikita mo rin dito kung ano yung bias ng isang asset. So for example, yung gold, makikita mo na naka-bullish trend tayo at meron silang signal na possible tataas up to 4,507 yung gold intraday signal. So it is possible that gold may rise 66 to 88 US dollars expected intraday. So, ibig sabihin, within that day. So, ang kagandahan pa rin dito, kasi nilagay nila yung mga support and resistance and yung mga support na possible babalik yung price dyan. Sa Bitcoin, naka-bearish sila, naka-downtrend. Okay? So, ganun lang. So, kung gusto mo na mag-trade, kailangan mo lang alamin kung paano mag-mapping, kung paano maglagay ng support and resistance. So, for example, dito, ito yung near support. In this level, ito yung resistance natin. So, kung gusto mong i-change yan, i-click mo lang dito at i-red para ma-emphasize talaga na resistance yan. At sa green, ito yung support natin. Pumunta tayo sa 15 minutes time frame kasi yung ginagamit natin na time frame sa pag-trade is 1 hour and 15 minutes time frame. So, kapag yung 1 hour trend is aligned sa 15 minute na trend, pumunta lang tayo sa 5 minutes para makahanap tayo ng entry. Ginagamit natin yung mga indicators natin for additional confirmation or confluence. So kung meron ka pang mga tanong, pwede ka lang mag-comment or kung gusto mong mag-sign up, mag-comment ka lang dyan and I will reply that immediately. Again, kung meron kang natutunan dito sa video ko, don't forget to like and subscribe my channel and of course, you can comment para ma-add kita sa community kung gusto mong magsimula mag-trade. And don't forget to comment your location para naman malaman ko kung saan ka nanonood ngayon. So God bless and happy trading. See you in the next video, guys.